Okay, let me continue to read in Spanish. No, sa Spanish, no, sa ating Lucas, no, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 30, no? No, Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 30, okay? Here is in Spanish, no? Here is in Spanish, no? Al sexto mes el ángeles Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, okay? Versículo 27, ¿no? E una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, ¿no? Y el nombre de la virgen era María, ¿no? Versículo 28, ¿no? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Sálveme, pobrecedad, ¿no? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Versículo 29, ¿no? Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que soltación será ¿no? Versículo 30, ¿no? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, okay? Yan sa Spanish, okay? Alam ninyo, no? Ayokong magsinungaling sa harap ninyo, no? Yung nabasa natin kanina, yun sa ating John, no? John chapter 1, no? Nabasa natin John chapter 1 sa Spanish, no? Puntahan natin, okay? Dito sa ating John, okay? Puntahan natin yung John chapter 1, okay? Doon tayo binigay kanina sa John chapter 1, no? Saglit lang, okay? Okay, let me continue in English Tagalog. Kasi anong nangyari, no? Pagbukas ko, nakita ko Lucas na, pero biglang napansin ko nasa 1 na tayo, okay? 1 kapitulo 1 chapter 1 verse 26 to 30, okay? It's supposed to be we gonna read Luke chapter 1 verse 26 to 30, no? Pero binigay sa atin sa Spanish yung John chapter 1, no? John chapter 1 verse 26 to 30. Now we're gonna read English Tagalog because we read Spanish already there, okay? And I don't want to take that out, no? Because doon tayo binigay ng Diyos, doon tayo pinokos, ibibigay ko pa rin sa inyo, no? Kung mali, bahala na kayo. Kay Lord, wala akong mali, okay? Kasi ako'y nagsisilbi sa Kanya, no? Hindi para sa akin sarili, kung hindi maibahagi ko lahat ang dapat maibahaging salita, okay? Now, basahin natin yung John chapter 1 verse 26 to 30, okay? Kasi nabasa natin yung Spanish doon, ibinigay sa atin ni Lord yung Spanish, no? Bago natin nabasa yung sa Lucas, no? Pahina isa, versikulo 26 hanggang 30, okay? Now let me read here, okay? Sa ating 1 chapter 1 verse 26 to 30, no? John answered them, no, saying, I baptized with water, no? So maganda pala, kaya naman pala, no? Naintindihan ko na sa Spanish, na parang nag-iba, no? Pero it's okay, kasi yun ang message, no? Ang sabi rito, no? John answered, sa ating verse 26, no? John chapter 1 verse 26 to 30. John answered them, no, saying, I baptize with water, but there standeth one among you, whom ye or you not, no? Verse 27, he it is, no, who coming after me is perfected, is prepared, no, is prepared before me, whose shoe latchet I am not worthy to unloose, okay? Verse 20, no, these things were done in Betabana, no, beyond Jordan, where John was baptizing, okay? Excuse me, no? Verse 29, no? The next day John said, Jesus coming unto him, and said, Behold, no, the Lamb of God which taketh away the sins of the world, okay? Verse 30, no? This is he of whom I said, after me cometh and man which is prepared before me, he was before me, no? Prepared me before he was before me, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, basahin natin sa Tagalog version. 1 pahina isa, versikulo 26 hanggang 30, no? Sa Spanish, no? 1
Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 30. That's what we read before we read the Spanish in Lucas, okay? But this one, we read the 1, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 30, no? Alright? But we continue to read English and Tagalog in my international language. 1, paina isa, versikulo 26 hanggang 30 po, no? Siya'y sinagot ni Juan at nagsabi, ako'y bumabautismo sa tubig, no? Dapat sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala, okay? Wala nakakilala sa kanya, no? Versikulo 22, siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, no? Na sa kaniya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak, okay? Versikulo 28, ang mga bagay nito ay ginawa ni Betanya sa dako paron ng Jordan na pinababautismohan ni Juan, okay? Versikulo 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, okay? Versikulo 30, no? Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin, no? Siya'y una sa akin. He is the first, no? Alright? Sinasabi sa dyan, no? Now let's go back to the another Luke, no? Luke chapter 18 verse 1 to 5, no? Let's go back to another Luke, okay? At least I share to you the other one, no? Extra ni Lord sa atin, no? That's not I've been prepared, no? Because hindi yan nakalagay dito, pero binigay sa akin kahit walang tanda, binasa ko sa inyo, okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag sa Panginoon walang mali, maaring ako sabihin nyo nagkamali, pero kay Lord hindi siya maaring magkamali kasi gusto niyang may parating ang salitang yun sa bawat isa sa atin, okay? Let me read Luke chapter 18 verse 1 to 5, okay? He spake a parable unto them to this end, no? That men ought always to pray and not to faint, okay? Verse 2, no? Saying, there was in a city or a judge, no? Which feared not God, no? Neither regarded men, okay? Verse 3, and there was a widow, no? In the city, and she came unto him, saying, avenge me, no? Of mine adversary, no? Verse 4, no? And he would not for a while, but afterward he said within himself, thought I fear not God, nor regard man, okay? Verse 5, no? Yet because this widow troubled me, no? Because this widow troubled me, no? I will avenge her, lest by her continual coming and she weary me, no? And she weary me, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog. Lucas 5:18, versikulo 1 hanggang 5, no? At sinalita niya sa kanila, no? Ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganlupaypay, okay? Huwag manlumo, okay? Huwag sumuko, ibig sabihin, okay? Magsidapagdasal, okay? Versikulo 2, na sinasabi may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitagan, okay? Versikulo 3, at sa bayang iyon ay may isang babaeng baw at siya'y naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo sa akin kaalit, iganti mo ako sa aking kaalit, okay? Okay, parang pinanunumpa pa siya. Versikulo 4, at may ilang panahon na siya'y tumanggi. Dapat pagkatapos ay sinasabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos, ay di nagpipitagan sa tao, no? Versikulo 5, gayon may sapagkat niligalig ako ng baong ito ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito, okay? Ibig sabihin, babalikan siya ng babalikan, okay? Let me read in Spanish, okay? Lucas Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 5, no, sa Spanish, no? También les refirió, no? Jesus una parábola sobre la necesidad de orar, no? Siempre y no desmayar, no? Versikulo 2, no? Diciendo había en una ciudad
juez, no, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿no? Versículo 3, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual viene a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, ¿eh? Versículo 4, ¿no? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, anque ni temo, oh Dios, ni tengo respeto a hombre, ¿no? Versículo 5, ¿no? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea aquí, viniendo de continuo, me agote la paciencia, okay? Yan sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture, chapter and verse, no? Dito tayo sa ating John chapter 13, verse 13 to 17, no? John chapter 13, verse 13 to 17, okay? Here is the message, no? Ye or you call me master and Lord, no? And ye or you say, well, for so I am, no? Ye or you call me master and Lord, are ye or you say, no? Well, for so I am. Verse 14. If I then your Lord and master have washed your feet, ye or you also ought to wash one another feet. Okay? Verse 15. No? For I have given you an example that ye or you should do as I have done to you. Okay? Verse 16. No? Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, no? Neither he that is sent greater than he that sent him. Okay? Verse 17, no? Verse 17, no? If ye or you know these things, happy are ye or you if ye or you do them. Okay? Yan ang sinasabi ng ating verse 13 to 17. Okay? Let me read in Tagalog version, no? 1 pa na 13, versikulo 13 hanggang 17, no? Alright? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga, okay? Versikulo 14, kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa sa isa't isa, okay? Versikulo 15, no? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo, okay? Versikulo 16, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kaniya, okay? Versikulo 17, no? Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong mga gawin, okay? Alam na natin, tapos ginagawa pa natin, magiging mapalad tayo, no? Let me read in Spanish, okay? Now, let me continue to read in Spanish, no? 1 Kapitulo 13, versikulo 13 hanggang 17, no? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien porque lo soy, ¿no? Versículo 14, pues si soy yo el Señor, el maestro, y lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos y los otros, ¿okay? Versículo 15, ¿no? Porque ejemplo es dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿okay? Versículo 16, ¿no? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿okay? Versículo 17, ¿no? Si sabíais estas cosas, no, bienaventurados seréis si las haciereis, okay? Haciereis, okay? Iyan yung ating Spanish, no? 1 Kapitulo 13, versikulo 13 hanggang 17, no? Let's go to the other scripture, chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Acts, no? Acts chapter 15, verse 7 to 11, no? Acts chapter 15, verse 7 to 11, okay? And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men, and brethren, ye or you know how that I
good while ago, no? God made choice among us, no? That the Gentiles be my mouth should hear the word of the gospel and believe, no? Verse 8, no? And God which knoweth the hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost, no? Even as He did unto us, no? Verse 9, no? And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith, okay? Verse 10, no? Now therefore, why tempt ye or you, God, no, to put a yoke upon the neck of the disciples, no, which neither our fathers nor we were able to bear, okay? Verse 11, okay? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ will shall be saved, no, even as they, no, even as they, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Mga Gawa, pahina 15, versikulo 7 hanggang 11, okay? Mga Gawa, pahina 15, versikulo 7 hanggang 11, no? At pagkatapos ng pagkatapos ng maraming, no? At pagkatapos ng maraming pagtatalo ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, no? Mga kapatid, no? Nalalaman na ninyo na ang unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y nagsisampalataya, okay? So, ibig sabihin, minangaral, okay? Versikulo 8, ang Diyos na nakatataho ng puso at nagpapatotoo, no? Ang Diyos na nakatatanto ng puso ay nagpapatotoo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ng Espiritu Santo na gaya naman ng kaniyang ginawa sa atin, okay? Versikulo 9, no? At tayo'y hindi niya itinanggi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso, no? Versikulo 10, ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit na ang ating mga magulang na tayo man ay hindi maaring makadala, okay? Ibig sabihin, okay? Versikulo 11, dadapat naniniwala tayo na tayo'y nangaligtas, no? Nangaliligtas, no, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila, okay? Ang sabi ng versikulo 11, no? Dadapat naniniwala tayo na tayong nangaliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read, no? Hechos Kapitulo 15, versikulo 7 hanggang 11, no? Here is in Spanish, no? Y después di mucha discusión, Pedro si levantó y les dijo, varones, no, hermanos, no, vosotros, no, sabíais como ya hace algún tiempo, no, que Dios escogió y los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿no? Versículo 8, ¿no? Y Dios que conoce los corazones les dio, ¿no?, testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que en nosotros, ¿no? Versículo 9, ¿no? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, ¿no? Versículo 10, ¿no? Ahora pues por y tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, ¿no?, de los discípulos, ¿no?, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido elevar, ¿no? Versículo 11, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual mundo que ellos, okay? So, basahin natin itong dito tayo sa ating 2 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 6 verse 2 to 6, okay? Alright. Let me read 2 Corinthians chapter 2 verse 6 to 6, no? 2 Corinthians chapter 6 verse 2 to 6, no? For he hath I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation, no, have I
so-called thee. Behold, now is the accepted time. No? Behold, now is the day of salvation. No? Verse 3. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Okay? Verse 4. No? But in all things approving ourselves as the minister of God, in much patience, in affliction, in necessities, in distresses. No? Verse 5. No? In strife and imprisonment, in turmoils, no? In labor, in watching, in fasting. Okay? Verse 6, no? Last verse, no? By pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love, and unfeigned, no? Unfeigned, okay? So, basahin natin sa Tagalog sa inyo. Mga 2 Korinto, no? 2 Korinto, pahina 6, versikulo 2 hanggang 6, okay? 2 Korinto, pahina 6, versikulo 2 hanggang 6, okay? Here is in Tagalog version, no? Sapagkat sinabi niya, no? Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, okay? At sa araw ng pagdiligtas kita'y sinakluluan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, okay? Versikulo 3, na di nagbibigay ng dahilan ng ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan, okay? Versikulo 4, no? Dadapot sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos na maraming pagtitis sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis. Okay? Versikulo 5, no? Sa mga latay, sa mga latay, sa pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Okay? Versikulo 6, no? Sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinood, sa kagandahang loob, no? Sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pagkunwari, no? Versikulo, yun na yung versikulo 6, no? Versikulo 6, no? Alright. Yun yung sa Tagalog version natin, no? Now let me read in Spanish, no? Now let me continue to read this one, no? Dito sa ating 2 Corinthians, no? Basahin natin 2 Corinthians, okay? 2 Corinthians, no? Chapter okay, let me read this, no? 2 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 2 verse 2 to 6, okay? No, for he said, no? For he said, no, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation, no, have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. No? Inulit ko, parang hindi ko nabasa, no? Hindi nakuha sa video, okay? Para ma-share ko sa inyo, no? No? Accepted time. Behold, now is the day of salvation. No? Verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. No? Verse 4, be in all things approving ourselves as the minister of God, in much patience, in affliction, in necessity, in distresses. So verse 5, no? In strife and imprisonment, in turmoils, in labor, in watching, in fasting. Okay? Verse 6, no? By pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and faith. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Mga 2 Korinto, pahina 6, versikulo 2 hanggang 6, okay? Sapagkat sinabi niya, no, sa panahong ukol, no, kay pinakinggan sa araw ng pagdiligtas, kita'y sinakluluan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, no? Versikulo 3, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatiistisod sa anuman, upang ang aming ministro ay huwag mapulaan. Okay? Versikulo 4, dadapat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis. No? Versikulo 5, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa ng mga
pagpupuyat sa mga pag-aayuno. Versikulo 6, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinod, sa kagandahan loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, no? Hindi pakunwari itong ginagawa natin dito. Katotohanan ito, okay? No? Nag-aalay tayo araw-araw, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 hanggang 6, no? Porque dice en tiempo aceptable ti he oído y en día di salvación di socorrido y aquí ahora el tiempo aceptable, no? Y aquí ahora el día di salvación, no? Versículo 3, no? No damos en nadie ninguna ocasión di tropiezo para que nuestro ministro no sea vituperado, ¿no? Versículo 4, antes bien nos recomendados en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones, ¿no? Tribulaciones, en necesidades, en angustias. Versículo 5, ¿no? En azotes, en cárceles, en tumultos, ¿no? En trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿no? Versículo 6, ¿no? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, okay? Sincero, honesty, ibig sabihin, okay? Sincero, no? Sa versikulo 6, no? Okay? Now, let's go to the other last one that we have. Okay? Last one, okay? Dito tayo sa ating James chapter 1 verse 23 to 27, the last one that we have, no? Pero basahin muna natin tong God promises, okay? Nalampasan na rin natin yung God promises, no? Dito tayo sa John chapter 1 verse 1 to 5 na binasa natin, okay? Okay? John chapter 1 verse 1 to 5, okay? Alright? In the beginning was the Word, and the Word was with God, no? And the Word was God. He was in the beginning with God, okay? So ito yung sa John, katulad din ng Genesis, okay? Sinasabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. He was in the beginning, no? With God. The beginning and the end, He is the one. The first and the last, He is the one. The Alpha and Omega, He is the one, okay? Ang ibig sabihin, okay? John chapter 1, verse 1 to 2, but we read verse 1 to 5, no? We add more verses, we add more message, no? Jesus is the living expression of what's on God's mind, no? Jesus is the living expression of what's on God's mind, but he's more. He's the living expression of what's on God's heart, no? But has even more, no? He's the very heart of the Almighty God, the God of the universe, laid bare for all to see, no? Laid all bare for all to see, no? Did you want to know what's on the mind of God, no? Question mark. Then look at Jesus, no? Do you want to know the will of God? Then look at Jesus, no? Do you want to know what is the heart of God? Then look to Jesus, no? It means all is in Jesus, no? Why? Because it says on the Bible, no? When you see Jesus, you see the Father. When you see the Father, you see Jesus. When you see both of them on that decade, no? It means to say the Holy Spirit is in them, in one, no? Oh, the Father, the Son of Jesus with the Holy Spirit, no? In truly one God, no? He became three parts, no? But in one Spirit, all right? Now, let's go to finish in yan yung message natin, no? Yung message na yan is the title is the Just Give Me Jesus, no? Just Give Me Jesus. And what is the other title, no? The Lord is Good, no? The Lord is Good, no? Just Give Me Jesus, the Lord is Good. Yung dalawang yan, continuous ginawa natin title niyang message na, no? Sa ating God Promises and Devotion Healing Prayer, no? Now, let me finish the last scripture chapter and verse, okay? James chapter 1, verse 23 to 27, okay? Here is the message. For if any be a bearer of the word, no?
and not a doer. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. Okay? So I'm not that kind of person. No? Verse 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. No? Verse 25, no? But whosoever looketh unto the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Okay? Verse 26, no? If any man among you seems to be religious and bridleth, no, and bridleth not his tongue, but deceive his own heart, this man religion is vain. Okay? Walang kasaysayan. No? Verse 27, last verse, no? Pure religion and undefiled before God and the Father in this, to visit the fatherless and widow in their affliction, and to keep himself unspotted from the world, no? From the world, okay? Ang sabi sa Tagalog verse, no? Santiago Paina isa, versikulo 23 hanggang 27, no? Sa Tagalog version, okay? Ang sabi to, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, no? Ay katulad siya ng isang taong na tumitingin ang kanyang talagang mukha sa salamin, okay? Versikulo 24, no? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya, no? Versikulo 25, no? Ngunit ang nagsisiyasat na sakdal, no, ng nakautosan, ang kautosan ay kalayaan at ang nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad ng gumagawa at pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Okay? Ang sabi, no, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautosan, ang kautosan ay kalayaan, no, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa at pagpapalain ng taong ito sa kaniyang ginagawa. Versikulo 26, no? Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, hindi dinadaya, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan, no? In vain, okay? Versikulo 27, no? Ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos. At Ama ay ito, dalawin ang mga ulila, no, ng mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Okay? Yan yung sinasabi ko. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Iris in Spanish. Santiago kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 27, no? Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, ¿no? Porque él sí considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Versículo 25, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta, en la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿no? Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26, ¿no? Si alguno si cree religioso entre vosotros y no reprena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal vana, ¿no? Versículo 27, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los hermanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Okay? Iyan yung kabuuan ng ating service for today. Okay? Two videos lang tayo, no? Thanks to God. Let's pray to closing prayer, no? Okay? Alright.
So, basahin natin tong, nabasa na yata natin tong isa, okay, nabasa na natin yan, okay, nauna pa, okay. Lord God, once again, thank you so much for guiding me today, tomorrow, for another day, no, in your will, not only by my will, but your will be done, no. Lord, thank you for bless me to speak to you directly with your word from the holy gospel word of God, from your holy book of Bible, God. May your blessing and peace and glory and mercy and grace, no, be upon all of us, no, whoever we are, wherever we are, no, as your child, as your children, in the holy mighty name of the Father, in you as the Son Jesus, and the Holy Spirit, our Savior, Maker, Builder, no, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end, the only one true God. In your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, healing prayer for all of us, healing prayer for all of us. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of wars, Lord. Lord, protect our President of the United States of America to lead all over in the world, most especially the Christianity life. No? You bring back the Christianity life to all person who's been living in the top of the sea. In your holy mighty name, Jesus, may you guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, family, relatives, and friends. In your holy mighty name, Jesus, amen and amen. Okay? God bless you po. See you tomorrow. Okay?